Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is May 8, 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 31. Ipagtatanggol ng Diyos ang Jerusalem. Swerte nila, no? How I wish tayo rin. Isaiah chapter 31 verse 1. Kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo na nananalig sa dami ng kanilang mga karwahe at sa matatapang nilang mga ngabayo, sa halip na sumangkoni at umasa kay Yahweh ang banal na Diyos ng Israel. Verse 2, alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa, magpapadala siya ng salot at gagawin niya ang kanyang sinabi. Sabi ko nga sa inyo, manipis ito kaya ang hirap ilipat. Ulitin ko lang ha. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto. Nasira kasi yung isang salamin ko na naman, kaya nagpalit tayo ng salamin sa mata. Okay, nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 31 verse 2. Alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa, nagpapadala siya ng salot at gagawin niya ang kanyang sinabi. Paparusahan niya ang gumagawa ng masama at ang mga tumutulong sa kanila. Verse 3, hindi Diyos ang mga Ehipsyo. Sila ay mga tao rin. Karaniwang hayop din ang kanilang mga kabayo at hindi espiritu. Pagkilos ni Yahweh, babagsak ang malakas na bansa, pati ang mga tinulungan nito, sila ay pari-parihong mawawasak. Isaiah chapter 31 verse 4. Ito ang sinabi sa akin ni Yahweh, walang makakapigil sa akin sa pagtatanggol sa bundok ng Zion, kung paanong ang leon ay hindi mapipigil sa paglapa nito sa kanyang biktima kahit magsisigaw ang mga pastol. Kaya't sa pagdating ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang makakapigil upang ipagtanggol ang Zion at ang mga burol nito. Verse 5. Tulad ng pag-aalaga ng ibon sa kanyang inakay, gayon iingatan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Jerusalem. Ipagtatanggol niya ito at ililigtas, hindi niya ito pababayaan. Magbalik loob kay Yahweh. Isaiah chapter 31 verse 6. Sinabi ng Diyos, bayang Israel, magbalik loob ka sa akin, labis-labis na ang ginawa mong paghihimagsik. Verse 7, pagdating ng araw na iyon, itatapon ng bawat isa ang kanyang mga Diyos ang pilak at ginto na sila rin ang gumawa. Verse 8, ang mga taga-Assyria ay malulupig sa digmaan, ngunit hindi tao ang wawasak sa kanila. Sila ay magtatangkang tumakas, ngunit aalipinin ang kanila mga kabataan. Verse 9, sa tindi ng takot tatakas ang kanyang pinakapinuno at iiwan ang mga opisyal ang kanilang bandila. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos na sinasamba at hinahantungan sa Jerusalem. Isaiah chapter 32, ang matuwid na hari. Isaiah chapter 32 verse 1, makikita ninyo, may haring mamamahala ng matuwid at mga pinunong magpapairal ng katarungan. Verse 2, sila'y magiging kanlungan sa malakas na hangin at panananggalang sa nagngangalit na bagyo. Ang katulad nila'y batis sa tuyong lupain, parang malaking batong kublihan sa disyerto. Verse 3, magbubuksan ang kanilang mga mata at tainga sa pangangailangan ng mga tao. Verse 4, magiging matyaga na sila at maunawain. Verse 4 guys, magiging matyaga na sila at maunawain sa bawat kilos, magiging matapat sila sa kanilang sasabihin. Verse 5, ang mga hangal ay hindi tatawaging dakila o kaya sasabihing tapat ang mga sinungaling. Verse 6, ang sinasabi ng mangmang ay puro kamangmangan at puro kasamaan ang kanyang iniisip. Paglapastangan kay Yahweh ang ginagawa niya at sinasabi, minsan may hindi siya magpakain,
Nang nagugutom o nagpapainom ng nauuhaw, verse 7, masama ang gawain ng taong hangal, ipinapahamak nila ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at gumagawa ng paraan upang hindi pakinabangan ang kanilang karapatan. Verse 8, ngunit ang taong marangal ay gumagawa ng tapat at nanindigan sa kung ano ang tama, paghatol at pagpapanumbalik. Isaiah chapter 32 verse 9, Verse 9, kayong mga babaeng pabaya, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Verse 10, pagkalipas ng 1 taon, mabibigo na kayo sapagkat wala na kayong mapipitas na bunga ng ubas. Verse 11, manginig kayo sapagkat matagal kayong nagpabaya at nagwalang bahala. Maghubad kayo ng inyong kasuotan at magsuot ng damit panluksa. Verse 12, dagukan ninyo ang inyong dibdib sa kalungkutan sapagkat wasak na ang masaganang bukirin at ang mabunga ninyong ubasan. Verse 13, tinubuan na ito ng mga tinik at dawag, tangisan ninyo ang dating masasayang tahanan at lungsod na nooy puno ng kagalakan. Isaiah chapter 32, kagalakan. Isaiah chapter 32 verse 14, pati ang palasyo ay pababayaan at ang pangunahing lungsod ay mawawala ng tao. Ang mga burol at tori ay guguho, ang lupain ay magiging tirahan ng maiilap na asno at pastulan ng mga tupa. Verse 15, ngunit minsan pang ibubuhos sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang disyerto ay magiging matabang lupa at ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Verse 16, ang katarungan at katwiran ay maghahari sa buong lupain. Verse 17, ang bunga ng katwiran ay kapayapaan at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Isaiah chapter 32 verse 18, ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Kami rin, Father God, nawa payapa na parati. Tigilan na yung yung paninira nila sa gobyerno. Ginagawa na lahat ni PBBM ang para magiging umunlad ang bansa natin, pero ang dami talagang mga hindi mo maintindihan bakit ayaw na lang sumuporta sa government natin. Kasi guys, kung sino yung niloklok dyan, kung sino dyan nanalo, ibig sabihin, kaloob ni Father God yan. Pinahintulutan niyang yan ang mamuno sa buong bansa. Bakit nyo sisiraan? Bakit nyo kung ano-ano? Past is past. Diba? Kahit nasabihin mong ganun yun nung panahon, ipagpalagay ng tama sila na ganun-ganun nga, na link sa pero although hindi totoo yun. Guys, ang tagal-tagal na ng panahon na yun. Diba? Puwapasa na nga sa sa drug test nung kumampanya, tapos ibabalik nyo na naman. Ano ba yan? Nagsayang lang ng tax ng Pilipino. Kasi yung dyan guys, yan, may pondo yan ng government natin. So kumbaga sa si PBBM, ginigisa sa ba yan? Kasi nag-ano sila kung ano-anong binibintang nila kay PBBM tsaka kay First Lady. Tapos ngayon, nagagamit na ngayon yung Senado. Guys, gumagastos tayo ng dyan. Tax ng Pilipino yan, ng mga Pilipino. Di sana yung igastos nila dyan, ibigay na lang doon sa magandang proyekto. O kaya magandang legislation, yung magandang batas na nila, hindi yung ganyan. Parang, paano ka makakagawa ng batas na ganyan, sisiraan mo yung nakaupong pangulo, diba? Talaga naman. Ay, nag-ano lang ako guys, kasi nanood ako kahapon, talaga naman nakakainis. Okay, hanggang dito na lang. Ulitin ko lang yung Isaiah chapter mula sa chapter 32 verse 18. Ulitin natin.
Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. So, gabayan niyo po ang bansang Pilipinas, Father God. Verse 19, kahit pa umulan ng yelo sa kagubatan at mapatag ang kabundukan. Verse 20, magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa pananim at malawak na pastulan ng mga baka at asno. So, bukas na itong guys. Hindi ko alam kung makakapagbasa tayo sa kasi uuwi tayo ng Pilipinas. Hindi ko alam kung maganda ang internet doon or what. So, lagay natin dito 09 May 2024 bukas. Oh, okay. Mahaba-haba rin naman kasi ito, kaya bukas na lang yung chapter 33. Bye everyone. God bless.